ang daming ganap na nangyayari. Umpisahan na po natin doon sa, of course, pinost natin sa Luminous yung pag-relieve ng ng 19 station commanders ng Davao City. Ilang beses ko muna pong dinouble check kung totoo ito, and of course totoo siya. Sabi ng ating mga sources, ngayon lang po nangyari na ganito, sabay-sabay po yung pag-relieve ng mga station commanders. Ang drama ng ang drama na kinikwento sa atin ay yun nga, supposedly dahil sa rising crime rate sa Davao City. Breaking the myth that Davao City is the safest. Di ba, kamakailan lang na base sa surveys all over Southeast Asia, Davao City is the second safest. So, bakit kailangan may ganito? And what we're presuming right now is that this is an operation. Bakit? Kasi, ang basehan ni Chief PNP sa pag-relieve sabay-sabay ng mga 19 station commanders all over Davao City ay dahil nga sa ang press release niya is because of the rising crime rate and that people no longer feel safe. Wait, which people? People from Davao City? May nagre-reklamo po ba? According to them, there's something like 3 murders and 1 rape every week base doon sa mga index crimes, sa kanilang statistics on index crimes. Pero we have no way right now of verifying it, so kailangan natin i-double check. So, pero yan, sabi ni Jifeng sa TikTok, wow, sila lang po gumagawa ng eksena sa Davao para matakot ang mga tao doon. Yung mga tao nga sa ngayon ay hindi pa takot. So, hindi ko alam kung anong statistics ang sinasite po ni Chief PNP para sabihin na ganito, para in such a dramatic fashion, di ba? 19 sabay-sabay. Of course, ang sabi sa atin ng mga insiders natin sa PNP is that, well, ito yung nakakatawa na part, it's that na they're only just swapping. Kumbaga, hindi relieve because may ginawang mali yung mga station commanders dito. Yun nga lang, may ginagawa silang responsible for for the rising crime rate in Davao City alone. Hello. Parang hindi naman rising yung crime rate all over the country. So, kung you follow logic, rising crime rate equals relief of the station commanders. Why isn't this happening all over the country? Number one. Number two, ang ginagawa nila ay sinaswap lang. Well, sa nearby cities, yung mga station commanders. Teka muna, bakit ganun? So parang it looks really like it's an operation. Like a media kung government operation. Mayroon silang gustong ipalabas and what they're doing, but they didn't think it through, no? Yung mga station commanders, you're making them responsible for the rising crime rates, pero sinuswap mo lang sila with people in nearby areas. So, normally yan tawid dagat pagka seryoso yung infraction. It doesn't kumbaga compute. Normally, you will have to take them away from these areas para mapatunayan na sila yung number one, sila yung may dahilan. Pwede ba tigil-tigilan nyo na yung Imperial Manila na yan? That's so archaic a term. Sabi ni Orange Miming, di nila ma-prevent, tapos focus lang sila sa Davao, binabasa nila reputation ng lungsod kasi naging consistent sila kahit kulang ang support ng Imperial Manila. Alam nyo, pag sinasabi ninyong Imperial Manila, hindi po yung mga politiko ang binabakbakan ninyo, kundi lahat ng tao nakatira doon. Sama kami. Gusto niyo ba ng kaaway? Yun ba ang pakay ninyo is to create division, divisiveness sa atin? Dito sa Luminous, matagal na po kami and very consistent. Bawal ang regionalism po dito. Kasi it doesn't help So, eto naman si Dan, sabi niya Imperial Davao. Teka muna, 6 na taon lang po. So, dali lang ha. May mga kailangan tanggalin kasi kakaiba yung mga yung as usual, magki-criticize pero tao yung kini-criticize nila. Hindi sila marunong mag-meet ng argumento. Okay. So, divisiveness, out na yan ha. Diba, ma-erase yung comment ninyo pagka ganyan. So, isipin nyo,
Meron kayong gustong mangyari, meron kayong gustong harapin na bakbakan, pero ang gusto ninyo, maraming aawayin ninyo, mismo mga kakampi ninyo, number 1. Number 2, yun nga po ang nililigawan natin ngayon because the VP is doing very well in so many places and we need to consolidate yung mga ibang mga support niya that are in where you call Imperial Manila. What good will it do for you to do that? Sige nga, distract nyo lang talaga yung usapan by using those terms. At tagal-tagal na yan. And hello, who is in Manila anyway? Imperial Manila is a construct and I will keep repeating that. Bakit? Sinong nakatira sa tinatawag ninyong Imperial Manila? Di ba yung mga taga-probinsya na naghahanap ng trabaho doon? O, sabi ni Jesus Ice Cream, sa kaya nila nakuha ang stats nila, attorney? Aba, ewan ko dito kay Chief PNP. Masyado ang, kumbaga, nag-iimbento ng feelings. Sabi ni Ma'am Victoria, hey guys, please like and share this live. Subscribe as well. Thank you po. Ito, sabi ni Vincent, sana ang mainstream media, dapat tanungin nila sa op-ed nila kung bakit na-relieve ang mga station commander ng Davao na Davao City ay second safest sa Asia. Actually, yun na nga, sumasagot na nga, tinalakay na nga. At ang sinasabi ni Chief PNP is that hindi daw totoo na safest city ang Davao. Di ba? Pero isa nila nga hinugot, tama si Ma'am. Si Jesus Ice Cream, sabi niya, teka muna, saan niyo ba kinuha yung stats ninyo? Ang sinasabi nyo, something like 3 murders, 1 rape per week. All over Davao City, kaya 19 commanders ang nirelieve nila. And sabi nila, hindi daw totoo na safest city ang Davao. Eh matapos na ilabas na second safest city in all of Southeast Asia, maglalabas sila ng ganon. And we only have the say-so of the PNP. Na sila mismo yung source ng mga statistics na ganyan at hindi natin ma-counter check. Kasi kahit tingnan ninyo dun sa PSA, yung statistics on crime will still come from the PNP. Sabi ni Pederino, yung move ng admin sa Davao is simply para buhayin ang mga kalyado nilang NPA. No more or less. Well, I don't think it's just that. Really, it's para manira sila. Ganito yung safest city na yan, nag-umpisa yan yung pushback sa social media, hindi nyo ba napansin? Yung mga proof of the good leadership is the lowering of the crime rate. Proof of the continued good leadership is the fact that the crime rate is down. Hindi ba very recently parang merong gustong magsabi na unfortunately hindi totoo. May lumabas na balita sa 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 media na pinatatawag daw o sususpindihin nga daw si Mayor Baste dahil nung bagyo or baha nung bagyo nasa Tacloban daw siya. So bakit wala daw siya sa city niya at the time na ito ay nasalanta. Pero pinabulaanan naman ito ni DILG Secretary Benhar Abalos, ang sabi hindi, walang ganon. Hindi namin siya pinatawag. So dahil bokyak yung na yon, yung paraan na yon, ito naman po ang ginagawa. At medyo parang ganadong-ganado naman yata si Chief PNP dito Pansinin namin na itong si Chief PNP medyo anti-Duterte. Teka, wag na natin isama yung medyo at napaghahalata na rin siya. Sabi ni Maria Ana, thank you po sa kahapon. It was good meeting everybody. Sabi ni Bonson, Davao is so big, parang SG, kaya inuuna nila tirahin. No, I think it's really about the Dutertes. Para sa akin, it's really about the Dutertes. Bakit? Ang lakas hindi nila, gusto nilang yanigin yung paniniwala ng mga tao na safe ang Davao kasi achievement ito ng mga Duterte. Continuing achievement yan. So para hindi ma-claim ng mga Duterte na magaling sila pagdating sa management ng city nila, kailangan pabulaanan yan. Kailangan mabira yung mga statistics when it comes to their crime rate. So, sabi ni Orange Mimi, sorry po, nakaka-frustrate lang din. Last na po yun. Pero kasi there's no longer an Imperial Manila. Look, that term was coined so long ago when all the power was in Manila. Pero look, you have representations. Ang mga kongresista, di ba, pag galit na galit tayo sa kanila, itong mga congressman na ito, Congress, it's not about Manila because Congress is made up of representatives from all over the country. Kahit ang mga senador, ganun din. It only happens to be the seat of power, meaning doon sila nagme-meeting. But the power, it comes from the people, the representation. And we get representation from everywhere. Ngayon, ang tanong, bakit hindi nabibigyan ng pondo yung mga ibang mga lugar? Yung sinasabi ninyo, bakit nakakalimutan ang Mindanao pagdating sa pondo? Hindi totoo yan. Kasi nung malakas ang representation ng Davao doon sa Kongreso,
o nakakuha ng pondo. Sa madaling sabi, nasa sa representation ninyo yun. Nagfe-fail yung mga kongresista ninyo. Kahit yung sa amin, nagfe-fail din. Pero what I'm saying is, if you think that hindi umaabot ang pondo sa inyo, tanongin ninyo bakit yung mga representante ninyo sa Kongreso at sa Senado ay hindi gumagalaw. O pa na yung bulsa. Tapos magagalit kayo sa aming mga ordinaryong mamamayan na isinasama ninyo dun sa tinatawag ninyong Imperial Manila. Sabi ni Ma'am John, remember, tag-NCR ang nag-people power para patalsik ang mga Marcos. Well, yeah. In general, yes, marami talagang nagpunta nun sa EDSA. Puro yung mga nakatira malapit lang. Metro Manila talaga ang and surrounding areas. May mga contingents na galing daw ng Bulacan at saka Laguna. So ang punto dito is, kailangan natin ng NCR tapos aawayin ninyo yung mga tao na nandun. What do you think we feel when you say that? O ako, tubo talaga ako, batang ko ba ako, doon ako lumaki, diyan ako pinanganak. O anong iisipin namin? Sa tingin ninyo, hindi kami nahihirapan pag dinadagsa kami ng ng mga taga-probinsya, transient sila, hindi sila botante ng Imperial Manila ninyo. Pero kami yung tinatraffic, kami yung we have to deal with all of the pollution, ganyan. Pero ang boto napupunta doon sa labas. So what do you think we feel? Tingin nyo kasi parati, kayo yung dehado. Kaya Imperial Manila, kayo ng Imperial Manila, hindi na eh. Unang-una, hindi na yan totoo. So, pangalawa, it's such a divisive term. Anong gagawin ninyo? Provinces versus Metro Manila. Sa Metro Manila nangyari nga yung EDSA. So kung meron kayong gustong pagbabago, kailangan magkakasundo tayong lahat. Hindi na pwede yung regionalism na yan. And yes, even yung mga taga Davao, kami nga dito ay nagsasalita para sa inyo. Sabi ni Meow Meow, sari-sari na ang tao sa Manila. So talaga, kasi we have to stop living in the 30s. Kasi yung politika na yan, 1930s pa yan eh. Doon yan nag-umpisa. Nag-umpisa rin yan, lumala nga yan nung panahon ni Quezon, nung itinalaga niya yung Tagalog magiging base ng national language, pero i-evolve yung national language, magkukuha ng mga iba't ibang mga salita at i-evolve nila from the different languages in the Philippines. Now, ang failing niyan, kung bakit hindi tayo nakakreate ng mas distinct na national language sa Tagalog, masyadong malapit pa rin sa Tagalog, dehado nga kami mga Tagalog because we know less languages. Kayong mga nasa probinsya, you know more. Okay, that's number one. Number two, nag-fail talaga yung mga officials who were supposed to help in the evolution of the national language. Dapat kinilala nila yung laki ng contribution ng mga ng Cebuano doon sa sa lingua franca in various parts of the Philippines. Hindi pa rin nila ginagawa. Wala, tingnan mo ang ginagawa ng komisyon ng wikang pambansa. Meron ba? Minsan hindi nga linguists ang mga nakaupo doon eh. So, ang punto dito is, huwag din tayo magpapagamit dun sa mga politicians na gusto nila i-divide tayo. Kaya tingnan nyo, gagawin nila, gugurgurin nila yung mga yung feeling of safety sa Davao City para sa politika nila. In fact, they attempted to do that huge division by saying, itong si Saldico, di ba, si Congressman Saldico yung nagsabing, ba yun? Parang the promised land masyado daw spoiled ang Davao, laki-laki daw nang nakuha nilang pondo. Tingnan nyo naman kung saan napunta. Malaking pondo na pupunta doon sa ibang mga cities, pero nakikita nyo ba yung translation yan into infrastructure? Blame the politicians that you keep electing because they have every opportunity, the same opportunities as any other politician. So, yung mga leaders na nilalagay natin, yung mga congressman na nilalagay natin sa Kongreso, sa Senado, yung mga yan, singilin nyo. Instead of blaming everybody who just happens to live in Metro Manila at tubo doon. So, our politicians want us divided. Tandaan nyo yan. Bakit nyo sila tutulungan? Sabi ni Pablo, totoo kaya yung love letter ng active AFP para kay Gibo? Opo, totoo po. Nag-verify po ako na mayroon talaga, the letter really came from members of the AFP. So, isa pa yun, dapat na papag-usapan yan. Pero of course, dahil hindi nga, syempre pag taga-AFP, they will have to remain anonymous. Bawal po yung ganun eh. So, nakakatuwa yung mga first time ko narinig si Sas na magsalita. So, ang ganda din yung mga ng mga sinabi niya. Andun for the first time nag-address din si Tio Moreno. So, yung mga hindi pa po nag-subscribe kay Tio Moreno ngayon naman, merong lumalabas di umano na mga tentative na line-up para sa administrasyon. Okay. So, ang unang-una na natin
X diyan ay ito na ngang si Tol kasi sumakabilang bakod na siya. So, ayun, gano'n na nga. So, dun sa lumabas na na parang tentative list ng mga tatakbo para sa Senado under the administration banner, may mga doon, hindi pa po kasi verified lahat. So, ang sigurado tayong hindi natin iboboto ay syempre yan si Tol kasi sumakabilang bakod. O sino pa? I think Villar, X na rin yan kasi NPC po ang nag-commit sa Marcos administration. So kasama na po diyan, of course, yung favorite ninyong tatakbo daw ng mayor ng Caloocan, wag niyo nang banggitin yung pangalan, pero itago na natin siya sa pangalang SK, Sundalong K. Okay? Yung maisog, first of all, was in a private event. Hindi ko kailangan i-justify itong mga to, no? Pero para sa akin, it was quite well received. And hindi siya perfect like with anything else, pero syempre hindi naman din po ito ang huli. Alam niyo naman, hindi naman po kami barred from going back. Basta we've done it legally and so on. Yung iba nga, ang ginagawa namin ay leaders forum. Mauuna po, ang minimit namin ay mga heads ng mga organizations. Pero, ililiwanag din po namin yung mga issues na gusto naming ipaabot. Sabi ni Pablo, uhaw na uhaw ang Pinas sa Duterte's brand of leadership. Alam niyo, totoo yan. Kasi kahit nung halimbawa, presidente si Duterte, vice president si Leni Robredo. Si Leni Robredo, walang humpay yung paninira, pagtitira dun sa presidente. Pero never once niyang binawasan ang budget ng Office of the Vice President. Hindi nga nila kinwestiyon yung budget ng Office of the Vice President at halos taon-taon tumataas po ang budget, naalala nyo? From 600, naging 700, naging 800 million, and so on. Tapos tayo mga ordinaryong mamamayan, tayo po yung nagki-question. Pero hindi pinayagan ni Presidente Duterte na maging ruinous yung politika. Ganyan ang nangyayari noon. Isipin nyo kung ang haba ng pasensya ni Pangulo, ay sinasagot niya si Madam Leni, pero hindi niya tinira yung budget noon. Mar Ancheta says, ang daming tao kahapon, yung sa likod nakaupo sila kaya di nila nakita, puno ang venue. Gininaw nga ako sa lamig, lakas ng aircon. May nagsasabi daw na hindi successful. Andito yung anak ko sinasabi, paano hindi successful? Ano kaya yung standards nun, Pero ganito yun Ano ba ang ibig sabihin ng successful? Ano ba ang pakay natin? Kasi pagdating sa success, ang success, usually engage niyan is kung na-achieve natin ang pakay natin. Ano yung pakay ng maisog? Para ipalaganap ang balita tungkol sa ibang mga very pressing na national issues. Halimbawa, doon sa panig ko, presyo ng pagkain, tubig, kuryente. Para sa akin, paano ba bubuhay ang ordinaryong mamamayan? So, ito po ay aming tinututukan. At syempre, sinisingil natin doon sa Pangulo. Bakit ko naman hindi sisingilin? Siya yung leader ng bayan. Siya po ay alam niya yung mga issues tungkol sa pagkain. Alam niya kung ano yung dahilan kung bakit unreasonably and unnecessarily high ang presyo nito. At alam din po nila na yung kanilang nire-reseta para sagutin yung presyo na yun ay hindi nag-work. Ang importation po, ilang beses na po nag-fail, pero yun pa rin po ang pinipilit ng Pangulo na gawin. Ma'am Georgina says, tuong-tuong na lang tayo, tulong-tulong na lang tayo, kahit mga kamag-anak at kaibigan natin, kausapin natin para wag na mabudol ulit. Totoo yan. In fact, ito na nga po ang penance natin. Dahil naalala ko merong 12 na pumunta dito. Loko-loko ka ikaw nga yung dahilan kung bakit namin binoto siya. Ako ba? Pues, kung ako nga po ang dahilan, edi tiisin nyo rin po na umaatras tayo doon. At sinasabi namin talaga na ito yung mga pagkakamali. Binabawi naman po, bumabawi kami. Nagkamali din kami, nabudol din po kami. And so, this is our way of making up for it. Sabi ni Fluffy Pie, kumusta friendship niyo ni PRD? Well, okay naman. Okay naman po. Actually, mas close kami na nung naging kalihim ako, natuwa ako kasi nga, mas madalas ko na siyang makausap. And then, even after I left Malacanang, nakakapag-usap pa rin po. And this time, we would be talking about things like law, ganyan. Mahilig siya magkwentuhan kami about, law-related things Nakakatuwa yun. Maganda din kay dating Pangulo. Just pagka chika sessions, I haven't seen him in a while, several months na yata. Months and months. Hindi ko na alam. Pero,
The last time that I saw him, he was well, and yun nga, chikahan kami. And usually it's about development sa batas, yung mga ganon. Okay, meron na naman po. So wag po natin bibigyan ng puwang yung mga taong nagfi-fake news tulad nitong si Chris Sedantes. Bakit po si Digong ang taas naman ng mga bilihin? Hindi totoo yan. Tapos ngayon, dyan kayo sa TikTok magngangawa. Uy, hindi lang po dito sa TikTok. Promise. Okay? Marami po kaming pinupuntahan. So huwag kayong mag-alala. Marami pong taong na nakakaalam nito. Pero pabubulaanan ko po yung sinasabi ninyo taas ang bilihin panahon ni Digong. Naalala ninyo kung magkano ang presyo ng bigas noon? 40. 'Di ba? Si Lenny Robredo nga yung nagkamali siya. Yung idol niyong si Lenny Robredo yung nagsabi 4 times 40, 1,600. 'Di ba? Sabi ni Verhel, parehas lang kayo ni Rodriguez kapag naalis na kayo, sinisiraan ninyo. Hindi po totoo yan kasi nung umalis po ako, hindi po ako nagkumibo. More than a year and a half po nung nahimik ako. Pero may kasalanan sila sa akin. Pero kasalanan hindi bilang kalihim, kundi bilang ordinaryong mamamayan. At kung gusto niyo ikwento ko, i-identify ko pa. Alam niyo ba, Mr. Verhel Umagat, alam niyo ba ang ginagawa ng unang ginang? Mga personal na mga trabaho, mga pribadong trabaho, pinakikialaman niya katulad po ng trabaho ko. So kung sinasabi ninyo naalis lang kami, ako naalis ako. Pero sa pribadong trabaho ko, ang tawag diyan po opresyon. Wala pong kapangyarihan ang unang ginang. Hindi po siya ang boss ko. Hindi po ako nagtrabaho sa kanya. Ngunit ikinampanya niya para bitiwan ako. Alam mo kung ano yung threat? Ang threat unspoken, pero maliwanag. Tinanggalan nila ng prangkisa ang SMNI, kung kaya't pati yung stasyon kung saan ako umaapir dati, ay gusto nilang i-threaten na tanggalin din ang prangkisa nila. So ang tanong ko sa inyo, ang gusto ninyo hindi ako magalit? Yun po ba? Gusto nyo kami yung magiging mangmang at tanga? Yung mga ino-oppress na ginugulpi na hindi man lang kikibo? Anong ibig sabihin ng kagustuhan ninyo? Gusto niyo kapag nagmamalupit sa atin ang mga taong makapangyarihan, tatanggapin lang namin at ngingiti? Hindi kami aangal, hindi kami ngangawa, gaya ng sinasabi mo. Ngayon, kapag naalis kayo, sisiraan ninyo. Hindi ko kailangan silang siraan. Ang kailangan ko lang gawin, magsabi ng totoo. Kaya kayo, sir, kayo po yung nahihibang. Kayo po ang ilusyonado. Sasabihin ninyo, yung kritisismo namin, paninira. Kung totoo. Palibasa, wala naman po kayong access sa impormasyon, kaya hindi nyo alam Magsasalita kayo out of sheer ignorance. And siguro, may konting karga na rin. So, between you and me, sir, sinasabi ko sa inyo, ako yung nakakaalam ng katotohanan. At kayo, mangmang pagdating dun sa mga bagay na nangyari sa akin. Kaya wag na wag niyong sasabihin na naalis lang kaya sisiraan ko. Di ko kailangan manira, sir. Totoo lang yung sinasabi namin dito. And sorry na lang kayo. Hindi niyo ba napansin? Ba't hindi nila pinabubulaanan yung sinasabi namin? Kasi may resibo po kami at ilalabas po ang lahat ng iyan kapag sila po ay nagdakdak pa. So, subukan nila. As if ngayon, tuwan-tuwa ang taong bayan sa kanila. Idadagdag pa ba nila yung mga kasalanan sa sa mga katulad ko? Doon sa mga hinanaing ng taong bayan? Sabi ni Meow Meow, trolls na lang daw ang ayaw tumanggap na nabudol sila. Ito, sabi ni Michael, bakit mahal ang kamatis ngayon? Ulitin ko yung explanation ko the other day. For the benefit of the trolls. Okay. Bakit, sige, bago natin i-explain ang kamatis, pinaalala po ni SAS kahapon na ang budget po ng for publicity and public relations and media ng Kongreso for 2024 alone ay 500 million. Dati po 20 million lang po yun. Alam ko yan. Alam ko yung budget ng Kongreso dahil madalas po nire-request akong tumulong noong ako ay kalihim at after po ako na umalis sa Malacanang. Kung ano daw i-assess, kung ano ang mga pangangailangan doon sa Kongreso. Tungkol din sa mga ganyan. So kaya sinasabi ko sa inyo, tahimik po talaga ako after ako umalis. Inano ko talaga, ayokong maging sour graping, ayokong magsabi na dahil lang doon magsasalita na. But at the same time, hindi ko pwedeng pabayaan ng bayan ko. So pinagbigyan ko. Kumbaga, give naman the administration a chance, di ba? Alam nga naman, after 4 months, huhusgahan na natin. Hindi nga ako naniniwala sa first 100 days na kailangan meron ng achievement. Mahirap po yun. Pero 1 year, dapat maningin na. Eto na, 2 taon na po. Hindi pa ba tayo maniningil? Okay, kamatis. Last year, dahil sa oversupply ng kamatis, tinatapon po ng ibang mga farmers dahil sobra silang lugi. In fact, kahit ngayon daw, sa Cordillera may bumper crop sila ng kamatis. Ano yung nagiging problema? Hindi po ba
ang mga traders po, binibili lang sa kanila ng palugi. At dahil madali pong mabulok ang kamatis, kung ibebenta nila lang sobrang palugi, kawawa naman sila. Kesa naman po kung ganun, makalaban-laban man lang, kasi it's virtually impossible, lugi na sila, they just dump the tomatoes. Kasi, pag inintay pa nila, pag sila pa yung gumastos ng trucking, pag pinaabot nila sa merkado, sobra na nilang lugi, there would be no point. So, may mga tumutulong po ng mga NGO sa ibang mga magsasaka natin para mahatid yung mga kamatis doon po sa sa merkado, wherever that may be. At yun na po ang nagiging tulong natin para hindi po masayang yung pagod ng mga magsasaka natin. Now, why is this so? Kasi nga yung mga traders, they form a virtual cartel. Sila po ay nagko-control. Pag sinabi nila ay ayokong bilhin yung ano mo, o sila yung nagdidikta ng presyo. Pag hindi kinaya ng farmer na i-keep ng matagal yung kanyang inani, malulugi na sila no matter what. So, pag hindi nabili, may dadump na nila yon dahil wala silang paraan para madala yan sa merkado. Ganyan po ang nangyari din sa sibuyas naman. Ang sibuyas, nasa store naman yan na matagal. So ano nangyari? Binibili ng mga middlemen yan. Hindi nagdadagdag po ng harvest. Bibili ng middlemen tapos i-hoard, itatago para tumaas ang presyo. At ilalabas lang po nila kapag yun nga, unreasonably and unseasonably high yung presyo. Sabi ni Xi, ba't di po bilhin ng government ang mga local agri-produce at sila ang mag-distribute? Wala kasi nga sumandato, kailangan po yan ng batas. Meron capacity po noon ng NFA, pero wala yon sa rice tarification law. Kasi ginawang open na yung market. Yun po yung yung innovation na ginawa ng author ng rice tarification law. Ang author po ng rice tarification law ay si Senator Cynthia Villar. Bakit hindi gumawa ng batas para dyan? Ewan ko, tanungin ninyo yung mga mambabatas natin. Sabi niya, di po ba pwedeng ibalik? Binabalik nila ngayon, pero binabalik nila primarily yung importation at saka yung intervention ng NFA sa merkado, which is basically what you're asking. Ang problema, these are short-term nga lang na how do you call this? Short-term po ito na solutions. Kailangan palakasin natin yung capacity ng ating mga farmers to store and to reach the market. So, kailangan din po yan. At yan po ay yung isang dream ng ating Pangulo na hanggang ngayon ay hindi pa po umuusbong. O balik tayo yung dun sa Kongreso, yung 500 million po nilang budget para sa media relations, public relations, and so on, ay lumaki to 500 million. Guess nyo kung saan po nila ginagamit yung ibang pera dyan. Sabi ni Solid Northy, ang taas ng lahat ng bilihin, hindi lang kamatis. Opo, pero talagang stratospheric kasi yung kamatis, kaya pinag-uusapan natin dito. Kaya huwag po kayong magagalit pag nag-concentrate kami sa kamatis kasi kapansin-pansin, hindi naman po namin pinababayaan yung taas ng presyo ng ibang bagay. Pagkain, tubig, kuryente, di ba? Transportation, lahat yan mahal. Ay magtataas pa nga daw po ang presyo ng krudo. Sabi ni Tabunan Romeo 11, inalis ka po ba kaya ka ganyan? Hindi po, nag-resign ako. Pero ganito po ako kasi kailangan na pong magsalita. Kailan ba tayo magsasalita? Pagka nilubog na yung bayan natin? Pangalawa, karapatan ko po magsalita sa ilalim ng saligang batas. So, bakit ka gano'n? Ikaw, Tabunan Romeo 11, wala ka bang pera kaya ka ganyan? O kulang ka lang talaga sa impormasyon? Kulang ka sa aral? Kulang ka sa, logic? Analysis? Kulang ka sa pansin, kaya ka nandito. Diba? Akala mo may pagkakataon ka na birahin mo ako? Sanay na sanay po ako sa mga katulad ninyo. And may isa akong pong napansin na halos lahat po ng trolls ko na nakita ko yung totoong muka, pangit po sila. Kayo po, saan po kayong kategorya pumapasok? Sabi ni Paul May, ma'am, bulag lang po kasi mga tao sa mga nagawa ni PBBM. Nagawa. Bulag sa nagawa. Bulag sa nagawa. Hindi ko alam kung iniinsulto mo siya o iniinsulto mo siya. Ryan Cam says, Kome.
Okay, sana po mabasa at sanang mag-topic po kayo kung yung batas na dahilan kung bakit di pantay ang sahod sa probinsya at NCR ay epektibo pa ba. RA 6727, maliit po provincial rate versus bilihin. Nasa sa regional, opo, buhay pa po yung batas po na yun. Nasa sa regional wage boards po yun. Sa kanilang discretion po, nagre-rely ang ating ang batas sa recommendation kung ano yung rate ng wages doon sa sa lugar ninyo. Sabi ni Pilipino Cabalist, Cabalist, ay, miyembro ka ng Kabal. Hindi nabigyan ng pwesto kaya nanira na. Syunga ka ba? Nabigyan ako ng pwesto. Ako yung umalis. Sus Mariusip. Pwede ba sabihin nyo dun sa mga operators ninyo, magpadala naman ng matalino dito? Puro kayo ganyan. Sabi ni Ronald Rivera, sana tuloy-tuloy ang maisog rally all over the Philippines para malaman ng taong bayan ang tunay na nangyayari. Sobra nang walang tigil ang pagtaas ng mga bilihin, walang aksyon. Totoo. Sabi ni Raymond Ramos, wow, saan ginagamit attorney yung money? Money nino? Ay, yung 500 million. Eh, ayan, no? Tingnan nyo yung mga nagko-comment dito. Alam niyo na. Meron nga daw, hinire. 300 daw. Hindi ko pa na-verify, pero persistent po and consistent yung balita. 300 ang hinire ng isang taga-Congress.